Hindi naiintindihan ng masama ang hustisya, ang ICC, si Duterte at tayong mga Pilipino. Sabi sa Proverbs 28:5, ang masasamang tao'y hindi nakauunawa ng katarungan, pero ang mga naghahanap sa Diyos, naiintindihan nila. Ang mga salitang ito ay napapanahon na ngayon dahil sa nangyayari sa ating bansa tungkol sa International Criminal Court, ICC at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte dahil sa mga paratang na may ginawa siyang masama sa kanyang war on drugs. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagkakagulo. May mga sumusuporta sa ICC dahil gusto nilang managot si Duterte. Pero marami rin ang hindi maintindihan kung bakit nakikialam ang ICC. Sabi nila, bakit ba sila nakikialam? Hindi nila alam ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Ang problema, iba-iba tayo ng pagtingin sa hustisya. Para sa iba, si Duterte ay isang bayani na nagligtas sa atin sa droga. Para sa kanila, tama lang ang ginawa niya. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit siya kinukwestiyon ng ICC. Pero sabi nga sa kawikaan, ang tunay na pag-unawa sa hustisya ay galing sa paghahanap sa Diyos. Ibig sabihin, dapat nating tingnan ang sitwasyon hindi lang sa ating sariling pananaw, kundi sa pananaw ng kabutihan, ng katotohanan at ng pagmamahal sa kapwa. Ang ICC, kahit maraming tumututol, ay sinusunod lang ang batas. Gusto nilang siguraduhin na walang taong nakakataas sa batas kahit sino pa siya. Kaya ang nangyayari ngayon ay isang pagsubok sa ating pag-unawa sa hustisya. Ano ba talaga ang hustisya? Para lang ba sa ating bansa o may mas malawak tayong responsibilidad sa mundo? Kailangan nating mag-usap ng maayos, mag-isip ng malalim at hanapin ang tunay na kahulugan ng hustisya para sa lahat. Manalangin po tayo, aming Diyos. Kami po ay nagtitiwala sa iyong katarungan at pagmamahal. Naway gabayan mo po ang pamilya at lahat ng taga-suporta ni FPRRD na tanggapin po ang desisyon ng ICC ng may papayanunawa at pagtitiwala sa iyong plano. Bigyan mo po sila ng kapayapaan at lakas ng loob sa gitna ng pagsubok na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.